What's up mga sir? Ito na naman tayo at muling nagbabalik. So sa nakikita nyo sa screen nyo, ito ay isang PDX version 2. So ano nga bang gagawin natin dito? Ang gagawin natin dito, full upgrade po siya. So from nylon gearbox, gagawin siyang metal gearbox. Then kukumpletuhin yung buong laman loob ng metal gearbox. Pero as of now, kaya siya nandito sa labas kasi ikokrono ko siya kung ano yung stock na krono niya before ko siya galawin. So, tono muna. Uy, baba. 244. So, sabi ng may-ari, shoutout po sa iyo, Sir Christian. Naka M90 daw to na spring. Hindi ko lang kung M90 or 95, malalaman natin mamaya. So, ngayon, baklasin muna natin. At least nakita na natin kung ilan yung totoong krono niya. So, ayan na po. Dito na tayo sa aking trono. Bali, ito po pala yung mga pyesa na kakabit natin. 13-1 gears, G-high na high torque motor. So, CNC or aluminum na piston head. Tapos, IFP na 80% cylinder. Ito yung metal gearbox. Then, itong 42 CRM na piston body. Then, shims na SHS. Then aluminum na cylinder head. Then ito yung nozzle na gagamitin natin pang SLR. So ito, hindi ko alam kung anong mas babagay. Mamaya check na lang natin kung ito ba ang lalagyan natin pang Jinming or itong pang SLR. So ngayon, baklasin muna natin to. So ayun na nga. Ayan siya. Baklas na. So confirm ko yung spring niya. Ayun nga, aftermarket na. So probably ano ba to? M90 nga siguro to. Yes, M90 nga to. So naka stock motor pa siya. Then pagtanggal ko, naubot kagad to. Matanggal siguro yung pagkakadikit. So mamaya kasi papalitan din pala natin to ng inner barrel. So hindi ko napakita kanina na papalitan din natin yon. Then itong hop up, ewan ko kung papalitan pa natin to. Depende kasi mamaya kung anong magiging kalalabasan. Pero most likely papalitan ko rin to. Mas hindi ko kasi trip tong 13mm para sa PDX. Pero ayun nga, mukhang nakailang dikit na rin to, ilang battle na rin. Ano nito, pinagdaanan nito, grabe yun. So ayan, baklasin ko muna yung gearbox, then pakita ko sa inyo yung loob. Hindi ko rin alam kung may binago dito pero sabi nga sa akin, spring lang daw yung binago dito. So ayan na nga. Hiwa-hiwalayin na po. Sa point na nandito na tayo sa wire ng prime. So masusubok na naman po yung soldering skills natin. Ayan po. Tanggalin natin yan, dinipat natin tong switch dun sa bagong gearbox. Then ito na yung mga internals na yan. So wala pa ako ng tray na na panggawa. So soon bibili ako nun para hindi ako mahirapan. Gawa na ngayon kalat yung mga pyesa ko. Sa higlang. Kaya sa higlang ako gumagawa para hindi malaglag kung ano yung dapat na malaglag. Pero wala dapat malalaglag kasi isang maling galaw natin dito kailangan natin makahanap ng kapalit niyan. So ito mga to, hindi naman na ito ikakawin kasi karoon na ng bago. So ngayon, ito muna, tanggalin natin yung pagkakahinang na ito dahil yan naging na natin. So, hindi ko na papakita kung paano ko hihinangin pero saglit ko naman gagawin yan. Pakita ko na lang pagkatapos na. So yan na po, nalagyan ko na po ng pandikit or glue gun yung part na yan. Then nalagay ko na rin po ito, nahinang ko na. Ayan po siya, nilagyan ko lang po sa taas para magstay yung wire na nandyan lang. Meron sa loob yan na shrinkable tube, dalawa, para mas safe, iwas sunog. Kasi yan, nakadikit na rin yung switch dyan. Nalagay ko na rin itong tawag dito, cut off lever. Yan din yan, sishims ko na lang. Tapos gagrasahan, then yun, fire na. Doon tayo sa barrel mamaya magpo-focus. So ayun na po mga sir, naikabit na lahat ng mga dapat ilagay dito sa unit ni sir. So sasapak na natin ngayon to dun sa receiver nya, then testing natin, test pair tayo. So ayun na po mga sir, ayan na siya. Hindi ko pa nakukompleto yung mga tornilyo kasi testing ko pa. So panabitan ko na ng baterya. So single shot, ingin talaga ang lagapak ng may bearing, full auto, grabe. So testing natin sa
lalabas kung ilang FPS na ba siya. So kwento ko to pala kanina, ang FPS lang nito sa M90 singaw na singaw eh. Kasi nga parang ewan ko kung yung barrel ang problema, ayun oh. Nasa ano lang to, 230 ba o 240 ganun. So ngayon yan, hinabaan ko na pala yung barrel. Mamaya puputulan ko yan based dun sa haba din ng suppressor. Pero sa ngayon, yan muna siya. Chrono natin ang ganyan yung barrel niya. So dito naman tayo sa labas. Nakakalat pa yung porting tooth ko. Kasi may pinort ako kanina dun sa may cylinder head eh, para ma-prevent natin yung pagkasira agad nung sa may bandang dito. Kakaroon kasi ng stress mark yan. So sabi kasi ng ano na may-ari, gabit ko pa rin daw, pero ako ayoko talagang gabit ng mga ganun na aluminum na cylinder head eh. Stock pa rin talaga gusto ko. So kaya rin nakalabas yan, pinort ko rin yung tipis na ito dahil nagpalit ako ng tawag dito ng nozzle dahil hindi magkasya dun sa stock na tipis, kailangan mong i-port. So ito, expert tayo, single shot muna. Grabe, 326 ulit, 325, 330, 292 bumagsak, 315, 280 lang, tumatabingi pala yung ano ko, yung chrono ko. Ayan, 322, 326, 328. So stable na sa 320 plus to. So full auto natin kung ilang RPS. So 23.33 RPS at 326.8 FPS. Grabe, medyo masakit to. Hindi pala medyo, masakit talaga. So testing natin doon sa may chinelas. Sarap. So hindi ko na po pala puputulan yung barrel kasi sabi ng may-ari magbibili na lang siya ng extension. So mas maganda kasi na medyo mahaba talaga yung barrel para tawag dito nga mas mataas ng konti yung FPS saka mas diretso yung bala. So yan siya, tapos na. So kung nagustuhan niyo yung video, pwede nyo i-share sa mga kakilala nyo, then pa-like na lang din ako kung gusto nyo. Syempre. So yun lang po, maraming salamat.